Philippines! Hola España! Hello! Magandang araw po. Alam nyo na yan kung anong ibig sabihin ng video ko ngayon dahil makikita nyo naman sa title yung tungkol po dito sa ano nga ba trabaho namin dito, yung caretaker or tagabantay o isang salita pa yung katiwala. Yun yung trabaho namin dito. Mula noong Holy Week, no, bago pa lang mag Holy Week, yung Miyerkules Santo, hindi na ako masyadong gumagawa ng video nakaharap itong camera dahil sa daming trabaho namin nung Holy Week na yon. Pagkatapos ng Semana Santa, yun naman, grabe talagang trabaho namin ito. Parang nawalan ako ng gana haharap sa camera. Kagaya ngayon, na ngayon lang ulit ako humarap na medyo matagal-tagal. May mga vlog naman ako na nagawa noon pagkatapos ng Holy Week is dalawang vlog na yung isa is na humarap ako sa kamerang sandali lang. So ngayon lang ulit ito medyo magtagal dahil ikwento ko lang to ngayon yung ano nga ba ang trabaho namin dito. Isip caretaker. So hindi lang yun ang trabaho namin dito is caretaker, marami pa. Kagaya ng, siguro yung nakikita niyo yung mga video ko dito, nag-garden, nag-alaga ng mga manok, nag-alaga ng ibon. Siguro yan wala pa sa kalahati yung trabaho ko talaga dito. Or namin, ang trabaho namin dito. Dahil ang dami pa talagang ginagawa. Kumo tagabantay sa ito yung lugar na kung saan kami nakatira. Ito yung kaya tinawag kami dito ng caretaker, kung sa Espanyol pa kasiro, dahil dito kami nakatira 24 hours kami nandito sa loob ng compound ng kung saan ang rest house ng amo namin. Kaya dito kami nakatira talaga. So ito yon yung trabaho ng caretaker gaya sa amin. Ito naman magwi-weekend na. Mag-advisean sila kung darating sila itong weekend na to para i-prepare yung mga bahay nila, especially sa loob ng bahay. Hindi ako ang nag-ano doon, ang gumagawa talaga. Bali si May ang gumagawa doon. Tapos ako naman sa labas. Yun, balikan ko muna yung nangyari noong Holy Week, na bakit ako medyo laylo muna sa pagbablog dahil talagang pagkatapos noon para akong galing sa lasing na may hangover ako na parang ang hirap makarecover yung katawan namin, especially sa akin dahil sa dami talagang trabaho namin noon nung umpisa nung Miyerkules Santo hanggang pagkalinggo. Dito sila niyan. Alam nyo ba kung ilan ang amo namin? Nasa mga 22 sila lahat kasama na yung mga anak nila. Kasi ang anak nila is 13. Tapos andyan yung nanay nila. Yung 4 magkapatid to sila mga puro lalaki. So yung lahat ng mga anak nila mayroong nag-anak ng 4. Tapos yun, the rest nun tatlo na. Kaya bali 13 sila na mga apo. Tapos plus anak, plus asawa, magiging 8. Plus nanay nila, siyam plus 13, nasa mga 22 lahat. Kaya pagdating ng weekend, dito yan sila. Or pagdating ng holiday, imbes na wala kaming pasok pag holiday, doon kami may pasok pag holiday. Importante talaga na nandito kami dahil holiday. Alam nyo ba pag holiday dito, nakakasama lang din ng loob dahil holiday nga dapat. Kung sa Pilipinas to, kung sa atin lang yan, double pay ang bayad dahil holiday nga. Pero dito wala, hindi uso yan. Sa kagaya sa amin dito na mga ganitong klaseng manggagawa, hindi kami double pay. Pagdating ng Pasko, wala rin kaming 13-month pay dito. Yan ang klaro na istorya na
Siguro hindi lang naman din kami ang nakaranas ng ganun. Siguro marami rin diyan na wala ring 13-month pay, wala rin silang overtime. Kami dito, nag-start kami ng trabaho 7:30 ng umaga. Start na yan pag weekend yan ha o holiday, yan ang oras ang start namin. 7:30 in the morning hanggang alas 12 ng gabi, alas 11 ng gabi. Pinakamaaga namin sa amin yung oras matapos kami sa gabi is alas 10. Pinakamaaga. Swerte na talaga namin yan na matapos kami ganyang oras. Tapos, pag sabihin ng amo namin na bukas ng umaga, ganitong oras ang namin, almusal. Kasi mayroon silang tawag ng, yung manghuli ng mga, kasi nga farm kami dito. Dito sila nangunguha ng yung mga maliliit na mga baboy ramo. Mayroon silang kinakapture nila yan. Pag sabihin ng mga amo namin na bukas may capture, pupunta yan sila doon alas 8 ng umaga. So ang call time namin dito is 7:30 in the morning. Kasi dito na yan papasok sa kusina na yan. Mga bago mag alas 8, 7:45 nandyan na yan sila. May mga anak kasama, mga bata, kasi kasama yan sila sa magka-capture doon sa mga baboy. Mga maliliit pa yan. Ngayon, maaga kami dito. So, gagawa na kami ng prepare na namin yung pang-almusal nila. Kami dito ang nag-prepare ng pang-almusal nila. May mga nagto-toast bread yan sila. Lahat na pang-almusal kami yan. 4 kami dito, mayroon kaming kasama na sabay nakatira. Kaya pag umaga, dito na rin yan sila. Pero madalas kami ni May ang nauna kasi nga dito lang kami nakatira sa compound. Kaya no choice, kami talaga ang mauna na papasok sa trabaho dahil yung pinanggalingan nilang kasama namin malayo pa naman. Nasa 11 kilometers pa. Malas pa yan, pag wala yung isang kasama ko, ako pa yan magdadala sa isang kasama ko. Pagdating sa gabi, ako naghahatid. Pag umaga, babangon ako, susunduin ko naman siya sa umaga. Kailangan maaga pa rin ng gising dahil may sunduin ako at saka may ihatid sa gabi. Ako ang unang lalabas sa umaga, ako rin ang huling magpahinga sa gabi, lalo pag ganyan ng dito sila. Kasi nga galing pa ako na maghatid sa kasama ko, pa yan, halos isang oras pa yan ng ko dito, balik. Kaya pag nakabalik ko dito, maligo. So kung matapos kami ng alas 11 bago mag-alauna, at saka ako makatulog dahil maligo ako muna sa gabi. Kasi pag sa umaga naman yan, parang wala na akong masyadong time na maliligo pa dahil ang dami pang gagawin pag umaga. Hindi lang sa trabaho, diretso na yan sa sa i-prepare ko pa yung sarili ko rin sa umaga. Kaya mas prepare ko rin ang maligo sa gabi. Isa pa, nasanay na ako sa gabi ako naliligo. Yun, balikan natin yung pag-prepare sa kusina. Pag na-prepare na yun, pag nag-almusal na siya, lahat yan, pag natapos sila, ligpit mo yan. Yung trabaho ko dito, na nakikita nyo, wala yan sa kalahati na nakikita nyo. Ang trabaho namin dito, 10 in 1. Yun yung trabaho ng ganito sa atin dito, mga OFW. 10 trabaho, isang tao gagawa. Yan ang totoong istorya yan. Ang masaklapan yan, kagaya sa atin, may kontrata tayo na ganyan lang ang oras pero hindi nasusunod yan. Lahat yan na kontrata na pinirmahan mo, hindi nasusunod. Hindi ka naman pwede magreklamo dahil pag nireklamo, lalo sa panahon ngayon sa pandemic, kung tanggalin ka sa trabaho mo, saan ka pupunta? Ang dami ngayon nangangailangan ng trabaho. Ako aalis dito, 200 tao nakapila na dito na gusto magtrabaho dahil sa ngayon, sa panahon natin na walang trabaho mapasukan. Kaya tiis na lang talaga. Isa pa, pag uwi ako ng Pilipinas, ganito ng edad ko, sinong tatanggap pa sa akin dyan na ganito ng edad ko na medyo may edad na? Wala na. Dahil sa atin pa naman, hindi na tumatanggap ng na may edad na. Karamihan mga bata ang tinatanggap yan. Pag may edad ka mag-apply, sorry ka dahil ayaw na nila yan sa'yo.
Kaya yung may trabaho dyan na okay naman ang kita, tiisin nyo lang yan. Pagtiisan nyo na yan, huwag na kayo mangarap pa ng ano pa. Dahil sa ngayong panahon, mag-apply tayo, wala ka talagang mapuntahan. Magbala ka mag-ibang bansa, ito yung video na to, mag-ano sa inyo to. Kung may mapanood nyo to, siguro yung galing din ng ibang bansa dyan na OFW na, kaya siguro iba dyan din na bumalik dahil sa tad-tad talaga ng trabaho. Yan, pagka ano ka, tumatawag ka sa atin, di ba? Hindi ka naman pwede na yung mukha mo na lungkot ang mukha mo na nakikita nila. Kailangan masaya, nakatawa ka. Pero sa totoo niyan, mga OFW tad-tad sa trabaho, pagod yan, nakatawa pa rin para yung mga ano natin kamag-anak sa Pilipinas hindi mag-alala. Nagpo-post sa social media natin, ang ganda ng view, ang ganda ng damit, pero sa totoo lang yan, ang mga nagtatrabaho yan dito, hirap na hirap talaga. Ako hindi ko naman nagreklamo rin ako sa trabaho na to kasi sa tagal na rin namin dito, nasanay na bagay yung katawan. Pero nandoon talaga minsan yung mag-isip ka na tama ba to na puro na lang trabaho, yung katawan natin parang minsan naabuso na rin eh. Mismo tayong nag-abuso, sarili natin nag-abuso. Kaya sa ngayong panahon siguro na mag-isip ka na kung ano pa ang susunod pa na gagawin mo sa sunod na araw, dahil hindi naman tayo talaga nagpabata na eh. Di ba? Nagkaedad na. Ako dati hindi ko naramdaman ng ganitong pagod eh. Yung bali nung nakarang Holy Week, pagkatapos ng Holy Week, tad-tad sa trabaho, hindi ko na nga na-vlog yung mga trabaho ko ditong iba dahil sa kamamadali ko matapos. Sa ngayon, ang dami ko pang trabaho na hindi ko pa talaga nagawa dahil every weekend nandito sila. Ano bang time ko niyan na mag-garden masyado? 2 days lang sa isang linggo, yun lang yung araw ko sa garden. Dahil pag nandito yan sa pag-weekend, uwi sila Biyernes hanggang Linggo, uwi sila ng Linggo ng hapon. So kami naman magpahinga ng Lunes. So Lunes, pagka Martes, balik naman sa trabaho. Sige, sagad-sagara na naman yan sa trabaho. Ako sa totoo lang ngayon na itong panahon na to, hindi na ako ng oras. Kung anong oras ako magsimula ng trabaho. Pagkatapos ng kumain, 2:30 ng hapon, balik na sa trabaho ko dahil gusto ko matapos yan. Kasi ayaw ko yung nakatiwangwang yung trabaho ko talaga na ang dami ko pang gagawin. Kasi alam nyo dito, ang trabaho is normal na araw, 8 to 2 ang umpisa ng trabaho. Matapos alas 2 ng hapon. Tapos yung iba dito hindi na nagtatrabaho pag hapon. Kami lang dito na nandito kasi kami nga stay in kami dito. Yan ang trabahong caretaker. Walang oras. 24 oras kami tawagin ng amo dito, nandito kami. Kailangan ipresenta namin sarili namin sa amo namin na nandito kami. Dahil wala kaming tinitirahan sa ibang lugar. Dito lang talaga kami sa kumpan. Tatawag yan sila na ganyang oras, nandyan kami. May di off na nga, nandito pa sila. Talagang nandun ka sa kanila. Kung anong kailangan na hinahanap, talagang pupuntahan mo rin dahil nandito nga lang kami. So ganun lang yun. Bawi-bawi lang din pag minsan walang masyadong trabaho, pero sa itong panahon na to, grabe talaga. Tad talaga kami sa trabaho. Hindi naman ako nagrereklamo, pero ikwento ko lang din dahil ganito kasaklap din pag minsan-minsan lang naman din, minsan-minsan maluwag, minsan-minsan gipit sa oras, pero kailangan magtiis. Ganun lang talaga tayo, mga Filipino. Matiisin tayo. Diba? Kaya ako natuwa din nung pinayagan ako dito na mag-vlog dito sa loob, sa mga especially sa garden, para maipakita ko yung totoong trabaho namin dito. Pero mayroon pa talagang ibang trabaho namin dito na hindi nga pwede na ipakita, gagaya ng weekend na kami ang nagsiserve sa pagkain nila sa lamisa, kami ang nandoon kung anong kailangan nila. Kami ni Miray ang dalawa ang nagsiserve sa kanila. Hindi lang yan ang masaklapan yan pagka mayroon silang bisita, dahil talagang late na uuwi. Mayroon pa ibang bisita na makulit. Parang ganun din na porket nandito sila nagpapahinga, parang tayo nagtatrabaho, hindi nila iniintindi. Pagod ba yung tao?
Yung iba, ganun din, may nagtitake advantage ng porkit nandito, wala, ano-anong, di naman nag-uutos. Nag-ano lang, parang, basta, ano lang nila, nagpapahinga sila dito, sige bahala ka, mag-serve ka dyan kung anong gusto mo. Minsan, sa haba ng kwentuhan, antayin mo sila na matapos dahil isasara pa yung mga pinto. Okay lang kung sabihin nila na kami na magsara ng pinto, iwanan nyo lang kami dito, kami nang bahala mamaya pagkatapos. Pero pag walang sabi ng ganun, automatic antayin mo yun sila na aalis. Minsan pag ganyan may mga maraming bisita, umabot kami dito ng alaon na media na madaling araw na magantay sa kanila na matapos sila magsara, magpatay ng mga ilaw kasi hindi pinapatay yung mga ilaw pag sila umaalis. Yun ang dahilan kung bakit ako nagkwento tungkol dito kung ano ba talaga ang trabaho ng caretaker. Ang sarap pakinggan. Caretaker, English kasi, caretaker. Pero sa totoong pangyayari yan, caretaker, kayong tagapamahala dito, lahat bantayan mo yan. Dito sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay, kaya obligasyon namin yan na kami ang tagatingin dito. Kung mayroon kaming, alam mo, nakita ng ganyan, sabihin namin yan sa kanila. Dahil pag silang nakauna yan, kami pang masisisi dahil kami ano dito eh. Mayroong mga ganyan, mga sira-sira na hanggat pwede kong ako mag-ayos, ako na mag-ayos niyan. Mga ilaw na pwede kong gawin na ako na lang yan. Kasi yan ang order eh, na pwede ako na yung aalalay niyan nga gagawa, ako na. Kaya sinabi ko na kanina, 3-in-1 ang trabaho, 10-in-1 ang trabaho dito. Mag-isa ka lang laban sa 10 trabaho, more na trabaho pa. Ganun lang. Ang sarap pakinggan, 'di ba? Abroad ka, tapos pagka magkwento yung ganyan naman iba eh. Ganyan naman, hindi ko naman nila lahat. Ganyan ang iba eh, na pagka nagkukwento, kala mo doon ang sarap ng trabaho. Ako, nagpasalamat lang din ako na nandito ako, na nakatrabaho ko ng ganito. Sa totoo lang wala naman akong pinag-aralan, pero at least nagpasalamat ako sa Panginoon na nandito, nakarating ako dito, na sa daming nangarap na magkaroon ng trabaho sa ibang lugar. Ako naman sa totoo lang, hindi naman ako nangarap na magtrabaho dito. Kusa itong dumating sa akin, kaya nagpasalamat ako ng malaki sa itaas kung bakit ako nandito. Kaya never ko itong abusuhin, dahil pag inabuso namin itong trabaho namin dito. Itong mga tao na namin dito, yung mga amo, hindi ito magtitiwala ulit ng mga Filipino dahil inabuso namin to. Mayroon talagang time na mag-isip ka rin na aalis na dahil napasagad ka rin sa trabaho. Pero isipin mo rin ng ilang beses ka mag-isip na tama ba, alis ako dito. Sa akin, ilang beses na ako nangyari ng gusto ko nang umalis, pero sa ganito edad ko ngayon, wala nang tatanggap sa amin. Ito na-share ko na sa inyo yung paunti-unti yung i-share ko sa inyo yung kalagayan namin dito. Ito yung dahilan kung bakit ako gumagawa ng vlog nito sa tinitirahan namin. Para na rin, siguro alam ko naman na hindi naman ako dito tatanda talaga eh. Hindi kami dito tatanda. Makikita ko yung mga galaw ko dito, yung mga trabaho ko. Isa yun sa dahilan kung bakit ako nagbablog sa mga ginagawa ko. Hindi ko yan ginagawa na pang-inganyo sa inyo. Na ito talaga yung nagpakaawa ba? Ganun. Kaya isa yan na ipakita kong yung totoo na trabaho natin. Yun, sinishare ko na. So hanggang dito na lang itong video na to. Huwag niyo pong kalimutan i-like itong video na to. At saka kung i-subscribe na rin. At saka maraming salamat po sa inyong lahat dyan. God bless po. Ingat.